Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang biyahe na puno ng hiwaga at takot? Sa gabing ito, ibabahagi ko ang kwento ng isang ordinaryong gabi na biglang naging bangungot para kay Liza. Sa bawat liko ng bus na sinasakyan niya, may nakatagong sikreto na magpapabilis ng tibok ng inyong puso. Huwag bibitaw dahil ang misteryosong pasahero na si Sabel ay may mensaheng mag-iiwan sa inyo ng tanong. Hanggang saan ang iyong tatakbuhan kapag ang kadiliman ay humabol sa iyo? Sa isang maingay na inuman sa poblasyon Makati, nagkakasiyahan ang magkakaibigan na nagpapalitan ng kwento tungkol sa kanilang mga trabaho at buhay-buhay. Ang lugar ay puno ng tawanan at kwentuhan, pero nang magsimulang magkwento si Carlo, may seryosong tono ang boses niya na agad namang nakakuha ng atensyon ng lahat. Pare, may kwento ako na hindi basta-basta, panimula niya, na agad namang pinakinggan ng lahat, lalo na ni Rodel. Ibinahagi ni Carlo ang isang kwento tungkol sa isang misteryosong pangyayari sa isang bus na nagdulot ng takot sa mga pasahero. Isang gabi raw, may babaeng sumakay, pero ang weird, parang wala siya sa panahon natin, kwento niya. Habang nagkukwento, napako ang atensyon ni Rodel sa bawat detalye. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng interes at pag-aalala. Ano kaya ang totoo sa likod ng kwentong ito? Pulong ni Rodel sa sarili. Pagkatapos ng inuman, hindi mawala sa isip ni Rodel ang kwentong ibinahagi ni Carlo. Naglakad siya sa kahabaan ng Ayala Avenue. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila sumasayaw sa kanyang paligid habang siya'y nagmumuni-muni. Kailangan kong malaman ang totoo, sabi niya sa sarili habang naglalakad sa ilalim ng mga nagkikislapang ilaw ng gabi. Bago matulog, naghanap si Rodel ng impormasyon sa internet tungkol sa misteryosong pangyayari sa bus, ngunit wala siyang makitang anumang balita o artikulo tungkol dito. Bakit walang lumalabas na balita? Ano ba talaga ang nangyari? Tanong niya sa sarili habang nakatitig sa kanyang computer screen. Ang misteryo ay lalong nagpalalim sa kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan. At sa kanyang pagpikit, isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Kinabukasan, ipinakita si Liza na abala sa kanyang trabaho sa isang BPO sa Makati. Ang kanyang workstation ay puno ng mga papel at sticky notes, tanda ng kanyang dedikasyon sa trabaho. Kailangan ko to para sa kinabukasan namin ni Jonas, sambit niya habang nagtatype ng mabilis sa kanyang keyboard. Pagkatapos ng mahabang shift, nagmamadali si Liza na magpalit ng uniforme upang pumunta sa kanyang part-time na trabaho bilang barista sa isang sikat na coffee shop sa BGC. Sa kanyang pagpasok sa shop, sinalubong siya ng ngiti ng mga suki. Welcome back, Liza, bati ng isa. Kilala siya sa kanyang masayahin at maalagang pakikitungo sa mga customer na siyang nagpapagaan ng kanyang pagod. Sa gabi, sumakay si Liza sa huling biyahe ng bus pa uwi. Ang bus ay halos walang tao, tahimik at malamig. Si Liza sa kanyang pagod na mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Ang katahimikan ng gabi at ang mahinang ugong ng makina ng bus ay unti-unting naghihili sa kanya patungo sa pagkakatulog. Ngunit ang gabing ito, hindi niya alam, ay magiging simula ng isang karanasang hindi niya inaasahan. Ano kaya ang naghihintay kay Liza sa kanyang pag-uwi? Isang gabi habang tahimik na naghihintay si Liza sa bus stop malapit sa Ayala Triangle Gardens, napansin niyang kakaunti lang ang mga pasahero. Ang paligid ay puno ng katahimikan, paminsan-minsan lang binabasag ng busina ng mga sasakyan. Sumakay siya sa bus na minamaneho ni Mang Rudy. Sa mga mata ni Mang Rudy, bakas ang pagod habang mahigpit ang kapit sa manibela. Tila ba may mabigat na iniisip. Umupo si Liza malapit sa bintana
at di nagtagal sa mahinang ugong ng makina ng bus ay nakatulog siya. Sa kanyang pagkakaidlip, nagkaroon siya ng panaginip na parang may babala, ngunit pagkagising niya hindi na niya maalala. Bigla siyang nagising dahil sa isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Ang bus ay tila mas tahimik kaysa dati at ang ilaw sa loob ay kumukurap-kurap na parang nagbibigay ng sinyas ng isang hindi magandang pangyayari. Habang nagtataka sa kakaibang katahimikan, napansin ni Liza ang refleksyon sa bintana ng isang babae, si Isabel, na nakasuot ng damit na mukhang galing pa sa lumang panahon. Maputla ang mukha nito at walang buhay ang mga mata. Tinanong ni Liza si Isabel kung saan ito bababa, ngunit walang sagot na narinig. Ang katahimikan sa pagitan nila ay lalong nagpalalim sa kaba sa dibdib ni Liza. Maya-maya pa narinig ni Liza ang isang nakakabahalang tunog na parang may nagsusulat sa salamin. Dahan-dahan niyang nilingon si Isabel at nakita niyang may hawak itong lumang pluma at tila may sinusulat sa hangin. Nang kumprontahin ni Liza si Isabel, tumigil ito sa pagkilos ngunit nanatiling tahimik. Ang mga mata ni Isabel ay tumitig ng malalim kay Liza na nagdulot ng mas matinding takot sa kanyang puso. Nag-aalala na si Liza, hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot at ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Ano ang ibig sabihin ng mga titig ni Isabel? At ano ang maaaring mangyari sa isang bus na tila ba'y nagiging entablado ng isang bangungot? Ang mga sagot ay naghihintay sa susunod na kabanata ng kanyang hindi malilimutang gabi. Nang maramdaman ni Liza ang malamig na hipon ni Isabel sa kanyang balikat, parang binuhusan siya ng malamig na tubig at biglang tumayo. Nagpa siyang kailangan na niyang makatakas mula sa bus. Habang naglalakad siya palayo sa kanyang upuan, ramdam niya ang mga matang tila ba'y nakatitig at sinusundan ang bawat kilos niya. Napansin niyang lumihis ang bus sa karaniwang ruta nito at ang mga ilaw sa labas ay nagbigay ng isang kakaibang landas na hindi niya kilala. Sa desperasyon, dali-dali niyang binuksan ang pinto ng driver's cabin at sumigaw kay Mang Rudy, "Manong, para po, may sumusunod sa akin." Pero parang walang naririnig ang matanda, tuloy lang sa pagmamaneho. Sa pagbukas ng pinto, biglang nagbukas rin ang mga pinto ng bus. Hindi na nagdalawang isip si Liza, tumakbo siya palabas sa kadiliman ng gabi. Bit-bit ang takot na baka may sumunod sa kanyang hindi kanais-nais. Sa pagtakas ni Liza, ano kaya ang naghihintay sa kanya sa labas ng bus? At paano niya haharapin ang kadiliman na bumabalot sa kanyang paligid? Nang makatakas si Liza mula sa bus, walang tigil siyang tumakbo. Hindi alintana ang mga sugat at pagod hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay. Doon, nakita niya si Jonas na nakaupo sa sala, tila naghihintay at nag-aalala sa kanyang pagdating. Kinabukasan, natagpuan ng mga awtoridad si Mang Rudy sa loob ng bus na nakaparada sa isang liblib na lugar. Nakapikit ang matanda, walang malay at tila walang kaalam-alam sa nangyaring kaguluhan. Sa interogasyon kay Liza, buong tapang niyang inilahad ang kanyang karanasan sa mga pulis. "May babae po katabi ko, hindi ko po alam kung sino siya." Pero hindi makapaniwala ang mga pulis sa kanyang kwento, ngunit wala silang magawa kundi makinig sa bawat detalyeng sinasabi ni Liza. Walang natagpo ang ebidensya tungkol kay Isabel maliban sa isang mensahe na iniwan sa salamin ng bintana ng bus. Isang mensaheng nagpapahiwatig ng posibilidad ng kanilang muling pagkikita. Isang mensaheng nag-iwan ng pangamba at misteryo hindi lamang sa puso ni Liza kundi pati na rin sa mga mambabasa. Ano kaya ang ibig sabihin ng mensaheng ito? At paano haharapin ni Liza ang posibilidad na maaari silang muling magtagpo ni Isabel? Sa huli natutunan ni Liza na ang kadiliman ay may mga lihim
na hindi basta-basta matatakasan. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. Mag-ingat kayo mga kaibigan, baka sa susunod na biyahe nyo may Isabel na sumabay sa inyo. Hanggang sa muli magtatanong na lang tayo, ano ang naghihintay sa dilim?